Five things real estate taught me about life. O ano ba yung naituro po sa atin ng real estate sa loob po ng more than a decade na experience po natin since 2012. No? So yan po yung ating pag-uusapan kung ano po ba ang 5 things na naituro sa akin ng real estate. Number 1 po na talaga pong natutunan ko sa real estate, no, ay yung patience. Patience. Ano bang ibig sabihin natin yan? So, i-elaborate po natin, no? Ang real estate po kasi ay hindi po immediate ang outcome o results mo. Especially kung nakakonsentrate ka sa mga pre-selling status project. Meaning to say, ito yung mga project na gagawin pa lang yung bahay. So, meaning to say, maglaland development pa yan ng 1 to 2 years. Tapos, pwedeng tumagal ang project ng 3 years, minsan 4 years. May mga cases pa, umaabot pa ng 5 to 6 years, no? At sa scenario na yan, talaga namang masusubok ang patience mo. Patience sa part mo na kung saan, syempre, matagal din ang commission mo, no? Kapag ganun ang scenario. Pangalawa, syempre, yung mga buyers mo, yung patience din nila. Patience mo, patience din ng buyer na posible yung project na na-i-offer mo sa kanila medyo tumagal, no? Doon sa expected. Kaya pwedeng mini-message ka nila palagi o pwedeng minsan kinukulit ka na nila, no? Yung iba nga hindi na maganda yung wordings nila sa iyo, no? Kapag may mga ganung scenario. So it requires patience sa part mo na intindihin sila, no? Sa part ng mga clients. May mga ano pa yan, may mga nagrarant pa dyan, no? So hindi po maiiwasan, no? Sa ating mga nakakausap na kliyente, no? At sa situation minsan natin, no, yung ating financial aspect, minsan parang hindi mo na kayang hintayin na yung moment na parang ano ba to, itutuloy ko ba to? Parang ang tagal naman, parang yung nabenta ko, akala ko kikita ko doon ng 30,000, akala ko kikita ko doon ng 40,000, 50,000. Doon pala, nakadepende pala yun sa naibayad ng client, kung nag-comply na yung client, kung na-loan process na ba yung aking client. So, ganun po ang stages ng ating mga commission, no? So, marami kang pagkakataon na talagang matetes ang patience mo dito. Patience sa sarili mo, patience sa mga kausap mo, no? Patience sa mga iba-ibang circumstances. Talaga pong subok ang patience sa real estate. At kung wala ka talagang patience, no, parang hindi ka appropriate sa sales. Kasi it requires patience. Para kang farmer. Para po tayong farmer na nagtatanim tapos, syempre alam mo na merong time para tayo ay mag-harvest. At kailangan nating maging patient para doon sa harvest na yon. Number two ay delayed gratification. Some sort parang patience din, no? Yung delayed gratification. Ibig sabihin, willing ka na mag-sacrifice muna at mapoporgan mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, diba? So, delayed gratification, ibig sabihin, willing kang maghintay, no? Yung iba sa atin, gusto kasi nila immediate outcome, no? Immediate outcome. Ikaw, kasama ang, kumbaga parang, kung gusto mo ng immediate gratification, doon ka sa may sumusweldo ka ng monthly. Dito, talagang nagtanim ka, no? Matagal yung pag-ani mo. So, meron talagang element of delayed gratification. Pero, ang delayed gratification talaga, ito talaga yung certain attitude ng mga nagtatagumpay sa buhay. So, alam nila na they will work for how many years na wala silang outcome, na wala silang result. No? Eventually, after few years, like 5 to 10 years, doon pa lang yung kanilang mga outcome. Kaya siya tinawag na delayed
gratification. So, meron kang attitude na or perspective na delayed gratification. So, real estate ganyan po talaga. Hindi po immediate no ang outcome natin. No, ang mga minsan no kung titignan mo parang mas mainam na yata kung nagtatrabaho na lang ako kasi at least doon meron akong 15 to 30 na sweldo, parang gano'n, no? Pero ito, a lot of delayed gratification ang kailangan mo para dito sa real estate kasi nasa sales tayo. Hindi immediate yung reward para sa atin, no? Yung susunod natin is handling rejection, handling objection, sama-sama na yan, no? Especially yung rejection. Dahil tayo, ang isang client, alam niyo ba ang isang client, kung let's say ang statistics mo, like for example, sa tatlo na na-tripping mo, like for example, no, sa tatlo na na-tripping mo, isa yung nag-avail. Sa tatlo na na-tripping mo, kung 1:3, siyam dyan ang talagang nagpa-schedule sa'yo ng tripping. Kung ganun ang ratio, no? Sa siyam na nagpa-schedule ng tripping, i-multiply mo ulit ng 3, 27 yung napresentan mo. Sa 27 na napresentan mo, i-times mo ng 3, ilan yon? 81. 81 yung positive clients na kinwalify mo. Sa 81 na yan, i-times mo ng 3, 243 yung nag-inquire sa'yo. So imagine that, sa isang client, 243 ang nag-inquire sa'yo. So, madami kang kinausap, no? Madami rin yang hindi mag-a-avail. So, normal na meron talagang magsi-sin mode, no? Meron dyan yung nakita mo na tapos sa iba na nag-avail, may mga ganon. So, paano mo i-handle yung mga ganong some sort of failure, some sort of rejection on your part, no? Kaya, yan yung mga isa na mararanasan at matututunan ng isang ahente sa real estate. Yung pag-handle ng rejection. Rejection minsan sa family mo, no? Minsan hindi supportive yung family mo sa ginagawa mo kasi nga hindi nila nakikita yung outcome mo. Kasi business ito eh. Ang business kasi, walang immediate outcome yan. At kung walang immediate outcome, dahil tayo, ang mentality natin, merong immediate result, no? May immediate gratification. Ang gusto ng pamilya natin, yung meron ka ng income agad. Pero hindi po ganun ang real estate, no? So, minsan, no, ang family natin hindi supportive sa atin. So, some sort na rejection dun sa gusto natin gawin sa real estate. Marami pong ganyan. Mag-asawa, yung asawa nila ay kontra dun sa pagre-real estate, no? Kapamilya, kamag-anak, hindi agree dun sa ginagawa mo sa real estate. So, hindi lang po about clients ang pinag-usapan po natin dito, yung pag-handle ng clients. But a lot of certain things, no? Family, clients, other people, no? So, kaya yan yung kailangan mong i-handle. At masasabi ko din, no, kung galing ka sa isang profession, like for example ako as an accountant, ng iba, engineer, teacher, yung mga clients natin, minsan hindi na yung kinoconsider sa pag-i-inquire sa iyo. Although, syempre, at a certain point, mapapasok sa conversation, pero hindi na yung kanilang tinitignan eh. Minsan, parang gusto mo na ipaalam na ganito yung profession mo or some sort, no, para sa credibility mo. Pero sa part ng mga kliyente, hindi masyado na nagmamatter yon, no? May factor siya, kahit pa paano, no? Pero, I mean, ang mentality kasi ng client, doon sa bibili niya na bahay, no? So, minsan ako, tinitignan ko na, parang hindi yata masyadong factor yung pagiging accountant ko. Pero, of course, syempre, may certain factor, especially kung mga computations na, ganyan, no? So, marami kang may encounter na some sort of rejection dito sa ginagawa natin. Maybe nag-present ka, hindi naman nag-avail, na feeling mo parang,
okay na pero hindi pala okay, no? So ganyan ang nararanasan ng mga salesperson. Ano pa yung naituro sa atin ng real estate? Building relationship. Building relationship. Napaka-importante po ng building relationship. Pwedeng as an agent, then to your clients na relationship. Agent-client relationship. Alam natin na para tayo ay makabenta at para merong bumili sa atin, yung client po natin talaga dapat ay may tiwala sa atin. And para sila ay magtiwala, we need to build relationship. We need to build rapport, sabi nga, no? Yung connection natin with the client. So kaya nagmamatter dyan yung ating conversation with our client. Kung ano ba yung right approach doon sa conversation natin with the client. At of course, syempre, mahalaga dito yung sincerity mo, yung mismong pagkatao mo, no? And yun talaga ang isa sa key, no? Para tayo ay maging top performer. Building relationship. Hindi yung benta-benta lang. Talagang may connections ka with the people you talk to. So, yun sa agent and client relationship. Sa leadership perspective din naman, no? Since it's a people-to-people business, especially kung ikaw ay bumubuo ng real estate team, kung ikaw ay bumubuo ng real estate team, napaka-importante ng pag-build ng relationship, no? Ako kasama ang pag-build ng relationship yung modeling. Dapat kung halimbawa ikaw as a leader and kino-coach or mini-mentor mo yung mga nasa team mo, ikaw dapat ay model din. So kung anong tinuturo mo, dapat ginagawa mo din. So dapat nakikita nila yun. Isa yon sa pag-build ng relationship para sundan ka nila. Then meron din tayong personal na connection with the people na ina-handle po natin. So yan po yung mga natutunan natin. Kaya ako, from time to time, I message, no? In fact, kami ni wife ko, meron kaming mga personal GC lang ng mga partner agents namin, no? Na kung saan, syempre, meron kaming personal contact doon sa particular member of our team na yon, no? Na they can message us anytime, no? So, we are open doon kasi nga meron kaming exclusive lang na GC, no? Kung isang agent yan na talagang graduate na ng training, so 3 lang kami doon. Ako, si Jen, saka yung agent na yon, para pwede siyang mag-message doon. Kasi siyempre sa mga GC talaga na nandun lahat ng mga agents, minsan nahihiyang mag-message doon. So merong certain things na gano'n, no? Na kailangan, no, sa ating pag-build ng relationship. So sa clients, sa partner agents natin, sa partner developers, no, kailangan po ang pag-build din ng relationship with them. And majority of the time, ang pag-build ng relationship, hindi lang yung mga meeting, no? But also yung production mo din talaga. Yung commitment mo din sa kanila na makapag-produce ka, no, sa kanilang mga projects. Kasama po yun, no? And many other things, no? O many other people na kasamahan sa office, yung ibang part ng team ninyo, no? Kailangan mag-build po ng relationship sa mga tao, ano, sa lahat po ng tao, no? And lastly, na ma-share ko po sa inyo na mahalaga po, no, na natutunan natin o tinuro sa atin ng real estate about life is consistency. Consistency. So, yung pagiging consistent day in, day out. Ako po kasi talaga, hindi ako sanay na walang ginagawa. Kaya ako po, every day, so may ginagawa po talaga tayo, no? Ang pagiging consistent, isang quote ang favorite ko about consistency. I'm not sure kung sino na nagsabi po nito, no? Sabi is, without commitment, you will never start. So without commitment, you will never start. Without consistency, you'll never finish. Without consistency, you'll never finish.
So kaya napaka-importante po ng consistency. Sabi nga, no, pagdating sa consistency, sa persistence, no, a water or a wave, no, does not or do not break a rock based on its power. It breaks a rock based on its persistence or based on consistency. Kasi every day, di ba, hinahampas niya ng alon o tubig yung rock na yun until sa time na mabibreak. Every single day. Kaya tayo, mahalaga na maging consistent po tayo day in, day out. Gaya nga na nasi-share ko po palagi, no? Pwede kang part-timer sa industry o career na kung nasaan ka. Pwede kang full-timer o pwede kang all-the-timer. Ang pagiging all-the-timer, yan ang consistency. Yan ang consistency. Day in, day out. Sa pagiging consistent, dyan mo mas nade-develop ang tamang mindset, nai-improve ang skill set. Wala naman sigurong, magbigay po tayo ng analogy, no? Wala naman sigurong naging physically fit nang hindi nag-exercise every single day. Wala naman naging magaling sa isang bagay kung hindi niya yung ginagawa every single day. Basketball man, kung anumang laro yan, no? Kailangan po maging consistent tayo sa pagpapractice natin at ginagawa natin every single day. Majority of the time, yung iba nagiging consistent sa hindi magandang bagay. Kaya nagiging magaling sila doon. Nagiging magaling sila na sa, let's say, sa bad things. Like for example, naging magaling sila sa chismis o nagiging marites na, no? So, kasi consistent sila day in, day out doon. So, ganun lang po ang concept. Kung gusto nating maging magaling, like for example, bilang isang salesperson, bilang isang marketer, bilang isang business owner, every single day ginagawa mo yan. Hanggang maging second nature na lang yung mga kilos mo. At yan po ang importance ng consistency. At majority, hindi po kayang maging consistent. Majority, hindi kayang maging consistent. Pwedeng nag-attend ka ng seminar, hype ka, then after the seminar, after one day or after a week, wala na. Wala na yung fire. Kaya dapat nanggagaling talaga sa internal mo yung motivation mo. When you have a bigger purpose or bigger dreams, dun ka mas magkakaroon ng discipline to stay on your course. Kasi alam mo kung ano yung importante sa'yo. Kung importante ang health mo, alam mo sa sarili mo na kailangan mong maging consistent sa tamang nutrisyon, sa tamang pahinga, sa tamang sleep, sa tamang exercise. Kung alam mo kung ano yung important sa'yo. Kung important sa'yo yung mga pangarap mo, yung achievement ng mga pangarap mo, magiging consistent ka sa kailangan mong gawin every single day. Improving your skills, developing the right mindset, the right attitude para ma-achieve mo yung mga dreams na yun. Kaya kung papansinin natin, lahat ng nagtagumpay, isang key element ang pagiging consistent. Bibihira ang kayang maging consistent sa mahabang panahon. Kaya mo bang maging consistent in 1 week, in 1 month, in 3 months, in 6 months, in 1 year, in 3 years, 5 years, or in 10 years? Iyon ang mag-determine kung magiging matagumpay ka sa larangan o industry na kinabibilangan mo. Consistency is the key para mas mag-improve ka, para mas maging magaling ka, at para ma-reach mo yung certain level of success na pinapangarap lang ng iba.